days na maayos. Okay. Punto diretso na naman tayo mga basat. Ito na tayo mga basat, no? Pinasilip na ni Trillanes ang mga ibubon niya lakad. Uy, grabe naman Trillanes. Bakit mo naman pinasilip kaagad? Naku, magagalit sila dyan. O sige, pakinggan natin to. Punto diretso. Trillanes, pasok. Pinasilip na ni Trillanes ang mga ibubunyag niya sa impeachment. 2 billion account nila Sara Duterte at Mans Carpio, pati sina Kitty, Hanilet at pumapasok na ebidensya. Dividendo. What? Ano yun? Pumapasok na dividendo sa joint account nila. Diyos ko Lord Rudy, paktay kayo. Sige, pasok. Pakita mo na. Wala nang Wala nang maraming ligtas. paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro. May tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto diretso. Yun. Punto diretso. Itong pag-appear ni Trillanes sa hearing, sinabi niya na kung ano ang mga magiging laman. Matindi pati si Hanilet Abansinya pala. Mayroong alam si Trillanes. Yung joint bank account ni Hanilet Abansinya at saka ni Kitty Duterte. May alam si Trillanes doon. Kaya yan mga kabunyog, aabangan talaga itong pag-appear ni Trillanes sa hearing ng Justice Committee. Imagine niyo, sabi ni Trillanes, kahit si Hanilet Abansinya at saka si Kitty Duterte, may joint bank account yan. May pumapasok dyan na pera galing sa mga drug lords. Grabe yan. Grabe talaga. Grabe yan, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, ito? Grabe itong na to. Itong sasabihin ni Trillanes sa hearing. At alam nyo pa ang sabi ni Trillanes? Napanood ko yung interview sa kanya Sabi niya, makikita sa kanyang testimonya, ipapakita niya na may mahigit 2 billion na laman ang mga bank accounts ni Sara Duterte at saka ni Mans Carpio. Si Mans Carpio yung asawa ni Sara. May bank account, may joint bank account ang mag-asawa. Nakuha niyang mga ebidensya ni Trillanes 2 billion pesos. Kaya matindi yan Abangan natin yan. Ipapakita ni Trillanes na si Sara Duterte at si Mans Carpio, based sa kanyang naimbestiga, 2 billion ang laman ng bank account. Paano ka magkakalaman ng 2 billion sa account mo? Wala naman silang mga negosyo na tulad ng Gokong Wei, na katulad ng Razon. Yan, malaking negosyante yan. Ito politiko. Magkano lang ang sweldo ng mayor nung mayor si Sara Duterte? Magkano lang yan? Kahit nung vice president siya, parang 300,000 lang yan. O 345,000 a month. Paano ka nakakuha ng 2 billion? Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya sabi ni Trillanes, ipapakita niya sa hearing na mayroong 2 billion, more than 2 billion na laman ang joint bank accounts ni Sara Duterte at ni Mans Carpio. Kaya yan mga kabunyog. Abangan natin yan. Matindi to. At sinabi rin ni Trillanes na kahit itong buong pamilya Duterte, si Digong, si Sara, si Pulong, si Baste, pati si Kitty Duterte at si Hanilet, tumatanggap niya yan ng mga dividendo. Napanood ko yung interview kay Trillanes. Tumatanggap daw ng dividendo galing sa isang drug lords mula 2011 to 2013. At anong ebidensya? Cheque. May cheque na in-issue sa mga ito, sa pamilya Duterte, bawat isa sa pamilya Duterte. Wow. Cheque. At ang total niyan ay mga 40 to 50 million kada 6 na buwan. Grabe mga kabunyo. Yung primary allegation ko ay yung tungkol sa pagkakaroon ni Sara Duterte ng ill-gotten wealth more than 2 billion pesos sa bank accounts niya. Sila ni mag-asawang Mans Carpio. Tapos bukod doon ay meron akong nakita na mga dividendo na nakukuha nung Duterte family. Lahat sila individually nakakatanggap ng dividendo mula sa isang drug lord
Agoy. At ito ay nangyari from 2011 to 2013. So makikita nila doon kasi cheque yung ibinibigay sa kanila na ini-encash nila, manager's check sa pangalan nila. So individually yan tatay, si Digong, yung magkakapatid, Sara, Pulong, Baste, pati si Hanilet tsaka Kitty na joint account. Lahat sila tumatanggap, ang total ay mga 40 to 50 million pesos every 6 months. Kaya pala galit na galit si Duterte kay Trillanes eh. Naalala nyo yung hearing sa Kamara? Papatuhin na sana ni Duterte ng mic. Alam natin kasi talagang grabe ang init ng dugo ni Duterte kay Trillanes. Imaginin mo naman, si Trillanes talaga kasi yung hindi natatakot eh. At ang ang pinakamatindi talagang alam ni Duterte siguro or ng mga Duterte na ang pinakamatindi talagang ebidensya laban sa kanila ay yung mga bank accounts nila. Patalastas muna, sabi ni Naomichi. Dismayado si Baste sa nahuling drug sa Davao. Naginayang siya kasi sabi, gasolina ang diniliver, yun pala drugs. Diyos ko Lord. Oh my goodness. Tuloy, Diyos ko Lord Rudy. Ikaw talaga, Naomichi na. Accounts nila. Ano sana yung ay ang mga tao nga nung nag-hearing sa impeachment ni Erap, papabuksan yung envelope dahil nandun yung laman ng deposito niya. Ayaw pabuksan ng mga senador na kakampi ni Erap. Ay baka ang laman lang nun, ilan lang? 150 million, 200 million. Pero hindi na pinabuksan ng mga senador na kakampi ni Erap. O kasi malaki na yon, 200 million, malaki na yon. O, kaya lang nagalit ang taong bayan, pinatalsik si Erap. Si Corona, ano ang nakasira kay Corona? Yung mga deposito niya rin. Bank accounts. Ang trabaho niya, siya? Chief Justice ng Korte Suprema. And yet, ilang daang bilyon ang deposito niya sa bangko. Mga dollars. At meron pa siyang mga dollar accounts. Dollar accounts. Kumbaga kahit yung mga senador na i-acquit sana si Corona, hindi na nakayanan yun. Ganyan kalalaki ang mga deposito mo sa bangko. Ilan daang milyon at mayroon ka pang mga dollar accounts. Kaya tingnan nyo yung bumotong senador nun kay Corona. 20 ang nag-convict sa kanya. 3 lang ang hindi. So, di ba? Kaya itong impeachment na ito ni Sara, pag-appear pa lang ni Trillanes sa hearing, baka sa April 14 siya a-appear, mayroon ng sa atin si Trillanes, sinabi niya na kay Sara Duterte at kay Manscarpio, mayroon siyang nakitang 2 billion pesos. At dito naman sa mga pamilya ni Duterte, si Digong, si Sara, si Pulong, si Bastek, pati yung mag-ina, si Kitty Duterte at Hanilet, ay tumatanggap rin mga cheque pa ito cheque galing sa isang drug lords. Mula 2011 to 2013. O yan, abangan natin yan. Siyempre, hindi naman magsasabi niyan sa Trillanes nang wala siyang hawak ng mga documentary evidence. Tama. So, abangan natin to mga at pag nakita yan ng taong bayan, yung mga sinasabi na yan ni Trillanes, paktay na. Mahuhubaran si Sara dyan. Mahuhubaran dyan mga kabunyog si Sara. Sigurado yan, attorney. Kasi makikita na natin, ganun pala kalaki ang mga deposito niyan. Imagine niyo kung totoo yung sinasabi ni Trillanes, 2 billion. 2 billion ang laman ng deposito ni Sara at ni Manscarpio. Ano yan? Kaya naman talagang grabe, double time ang kampo ng mga Duterte sa paninira kay Trillanes nitong nagsaraang mga araw. Yung 18 na ex-Marines, Trillanes ang pinupuruan. Pero si Trillanes naman hindi nagpasindak. Nagpa-interview kahapon matapos mag-file ng kaso. Kinasuhan yung mga 18 na ex-Marines. Sabi niya, hindi ako titigil. Hindi ako papasindak yan. Tuloy ang pag-appear niya, sabi niya. Abangan natin. At sana nga, Coffee ko Blanca, di lang creamy, gentle din sa tummy. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe mga kakabsat. Like and subscribe po tayo. Maraming salamat po. Ilan na ba like natin? Naomichi, ilan na like natin? ko ba't wala? Ay, naghang. 8 minutes. Nagang sa 8 minutes. Nagkamali. Binalik ko eh. Rewind ko lang Sige lang. Ay, refresh ko lang. Dapat mag-play to sa 8 minutes. 8 minutes.
Okay. Yung 80 na ex-Marines, Trillanes ang pinupuruan. Pero si Trillanes naman hindi nagpasindak. Nagpa-interview kahapon matapos mag-file ng kaso. Kinasuhan yung mga 80 na ex-Marines. Sabi niya, hindi ako titigil. Hindi ako papasindak diyan. Tuloy ang pag-appear niya, sabi niya. Abangan natin. At sana nga sundin ng mga bangko yung subpina na gagawin ng Justice Committee kasi iba pa rin yung ipipresent ni Trillanes, iba pa yung subpina ng bangko. Kumbaga yung subpina sa bangko na i-produce yung mga bank records ni Sara, dagdag pa yun. Ito yung mali doon sa sinasabi ng mga DDS. Ang sabi nila, wala naman daw ebidensya. Mayroon ng ebidensya, hawak na ni Trillanes eh. Ngayon, bakit kailangan pang isubpina ang mga bangko? Gagamitin yung subpina powers ng Kamara para madagdagan pa ang mga ebidensya. Para makita yung latest na mga records ng bank account ni Sara. O, yun yung latest. Si Trillanes, yung hawak niya, yung mga dati pa. Mga dati pa. Noon niya pa yan. Nangyari. Oy. Sinasabotay ang internet ni Maestro. Diyos ko Lord. Kanina pa naghang to ah. Malakas naman internet natin. Bakit naghang kay attorney? Oh, naka-con pa tayo. Well secured. Wait lang ha, naglulukuhan. Nakabaw. Diyos ko Lord, Rudy. Ang pingay. 8 minutes ka ay 9 minutes. Last refresh. Last refresh mga kabsat. Putol-putol, my goodness. Das ko po, Trillanes. Yun yung latest. Si Trillanes, yung hawak niya, yung mga dati pa. Mga dati pa. Noon niya pa yan natipon. Oh. Kaya lang, kung gusto natin ng mga latest na updated pa na mga records ng bank account ni Sara, ngayon yan. Kailangan na yung isubpina. Oh. Si Trillanes, ang source niya dyan, yung data galing yan kay Karandang eh. Yung dating overall deputy ombudsman. Kaya ano ito mga kabunyog? Mali yung sinasabi ng mga DDS na wala pang ebidensya. Mayroon na. May hawak na si Trillanes. Noon pa hawak niya na yan at naka-attach na yan doon sa impeachment complaint. Oh, naka-attach na yan. Kaya lang, bakit kailangan pang magsubpina ang Justice Committee sa mga bangko para madagdagan pa? Para madagdagan pa ang mga ebidensya, para wala talagang masabi ang kampo ni Sara. Bawal ba yun? Allowed yun? Bakit naman bawal yun? Mabuti na lang itong kay Trillanes sa impeachment ni Sara, kompleto ng ebidensya. Madadagdagan pa kapag ginamit yung impeachment. Ha? Okay? Okay mga kabunyog, mga kababayan. Magandang araw sa inyong lahat. Abangan natin ang pag-testify ni Trillanes sa appear si Trillanes sa pag-hearing ng Justice Committee. Sabi niya handa na siya. At sasabihin niya ang lahat niyang nalalaman. Okay? Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Salamat Attorney Enzo. Sinong masaya na magiging testigo itong si Trillanes laban sa mga Duterte, lalo na kay Sara, mga kakabsat. Paano? Isisiwalat niya lahat ng kanyang mga ebidensya. Matagal niya ng panto Matagal niya na sinasabi to since 2016, di ba? Nako po. Ito